Dito sa akin ngayon yung pinakamura na pwede nyo mabili na Samsung ngayong 2024. This is the Samsung A06. Ito yung pinakabagong entry level ng Samsung ngayon. So, maganda nga ba talaga to? Box pa lang, parang iPhone na. Tapos yung itsura niya pa guys, iPhone 16. Parang si Samsung na yung gumagaya sa iPhone ngayon ah. Well, titingnan natin yan lahat ngayon dahil nga magkaroon ng unboxing and full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Ngayon, kung makikita nyo naman, ang nipis lang ng box niya. Pero kapag bumili kayo nito guys, meron kayong kasama na adapter. O, diba? Walang ganun si Apple guys. Kita nyo naman. Free, not for sale. Yung kasama niya guys is 25 watts na charging adapter. Now, kapag binuksan naman natin to, yung unang bubungad kaagad sa atin dito is yung mismong smartphone. Papel na rin yung cover niya dito guys. Parang iPhone na rin. After that, meron tayong mini box dito. At dito nakalagay yung kanyang SIM ejector pin. Kapag binuksan naman natin, meron siyang paperwork ng Samsung Care Plus and yung kanyang Type-C to Type-C na charging cable. So guys, eto ay walang kasamang case. Muntik na nga siyang walang adapter pero thankfully, meron pa rin. Now, eto na nga guys is Samsung A06 sa kulay na light blue. Meron ding blue-black na available guys pero as you can see, hindi naman talaga siya parang blue. Light blue yung sinabi pero it's more like a white or silver yung dating. But yes, depende sa lighting guys. Minsan makikita nyo naman talaga na light blue siya. And pagdating sa kanyang camera module, meron tayong 2 circular camera dito, including its flash. And para sa akin, kung nilakihan lang nila to ng konti, iPhone 16 na talaga, diba? Pero dahil nga maliit lang siya, parang iPhone 11. Ano to Samsung? Sino yung nanggagaya? Pero kung makikita nyo naman yung overall na design, hindi nyo talaga mapapansin na gumaya siya sa iPhone. Dahil nga, as you can see, meron tayong pattern dito sa kanya likod, which is hindi mo talaga yan makikita sa iPhone. And syempre, yung kanyang Samsung logo. Dito naman sa kanyang mga side, sa ibaba po nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Gustong-gusto ko talaga yung pagkaangat na design dito sa kanyang right side guys. Parang mas nakapa-premium talaga siyang tingnan dito sa phone na to. Hindi pa ako nakakita ng ganitong design pagdating sa right side. Pero yun na nga, nagustuhan ko to. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagso-support na po ng 2 SIM card plus 1 SD card. And dito naman sa top guys, nakalagay yung kanyang secondary microphone. Overall, pagdating dito sa kanyang design, halos magkaparasan sila ng Samsung A05. And yung binago lang talaga dito is yung inside, which is pag-uusapan natin maya-maya. Medyo subjective naman talaga kasi pagdating sa design dahil nga merong mga taong ayaw nito pero meron ding mga tao na gustong-gusto yung ganitong klaseng design. Simple lang, walang masyadong mga etche-bureche pero premium na yung datingan niya. Except na lang kapag hinawakan dahil nga medyo magaan talaga siya. Dito naman tayo sa kanyang display. So eto guys ay merong 720p PLS LCD display with 720p HD Plus resolution and wala na. Huh? Ngayon, kung hindi nyo alam yung PLS LCD guys, mas lower pa po yun compared sa IPS. So, yung pinakamaganda, AMOLED, IPS, at saka yung PLS. So, dahil nga entry level to ng Samsung, sinabi nila na siguro PLS lang, okay na. Kaya na nating magdagdag ng gastos. Huwag na nating lagyan ng IPS LCD dahil nga yung ibang buyer hindi naman tinitingnan yun. Wow naman! Well, guess what? Dapat nyo yung malaman dahil nga guys, mas maganda talaga kapag IPS LCD. Mas high resolution, mas maganda tingnan, and mas talaga siya compared sa PLS. That is why, para sa akin, tinipid talaga ng Samsung yung paglalagay ng display na PLS LCD dito kay Samsung A06. Pero dahil nga budget phone to nila, and I guess karamihan sa mga bumibili nito is hindi na tumitingin sa mga ganong specs, kaya naman hindi na ginandahan ng Samsung yung display na tong phone na to. Dahil nga kapag ginagamit mo naman siya in person is hindi mo talaga masyadong mapapansin. And sa katunayan nga guys, akala ko talaga pangit siya. Pero so far, habang ginagamit ko is okay lang din naman pala. So, ganun kasi sa Samsung guys. Kung ano yung mga specs nila, mas maganda doon yung makikita nyo in person. Hindi katulad sa ibang brand na napakataas ng mga specs, pero kapag in person, sakto lang pala. So, baliktad si Samsung. And yun yung nangyari dito sa display nitong Samsung A06. Gustong-gusto ko to, except na lang sa teardrop notch and yung kanyang napakalaking chin dito sa ibaba. So far, so good naman siya. Kailangan niya talaga ng higher refresh rate para mas maging okay sana. Pero since Samsung to, and isa
kasi talaga si Samsung guys kapag gusto mo ng pangmatagalan. Kaso nga lang, magtatagal ka rin sa paggamit ng hindi masyadong mabilis na display and behind talaga to compared sa mga 90Hz and 120Hz na ino-offer ng ibang brand. So, pag-isipan nyo na lang. Now, dito naman tayo sa kanyang performance, guys. So, pagdating dito, walang masyadong nag-improve compared sa Samsung A05. Dahil nga, meron pa rin siyang MediaTek Helio G85 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali GP2 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. It's also running Android 14 with up to 2 major updates daw na sinabi ng Samsung. So, yun talaga yung isa sa mga nagustuhan ko sa Samsung, guys. Dahil nga, nag-o-offer sila ng major updates. And guarantee talaga na darating yun. Now, the main issue here is that hindi na masyadong mabilis yung G85 ngayong 2024. Yes, yung A05 nagustuhan ko pa yon, medyo mabilis pa yon that time. Pero as of now guys, medyo humihina na talaga yung G85 na kahit sa pag-on, pag-scroll dito sa homepage, meron ka nang mapipil ng mga lags and delays. So how much more pagdating sa gaming, diba? Ngayon, dito naman sa Mobile Legends, tinas ko naman itong phone to and yes, meron ka talagang mapifeel na mga lags and delays habang naglalaro ng Mobile Legends, especially kapag umiinit na yung phone. That is why guys, kapag kayo ay mga gamer tapos gusto nyo na talaga yung pang gaming na smartphone, hindi ko mararecommend etong si Samsung A06 para sa inyo. But yes, for its price, it's one of the decent processor that you can get. Meron pang mas worse dito, katulad na lamang ng Helio G35, G36. Yun, yung mga EU talaga. Pero yung G85 guys is decent na po. Makakapaglaro ka na dito casually, pero hindi ko siya recommended, especially for the ones na gusto talaga yung pang gaming and gusto maglaro ng maghapon. Casual gaming lang is okay with the Samsung A06. Kapag kayo naman ay hindi gamer, well definitely much better. Kapag pag-multitask lang naman yung habol ninyo, okay na kayo dito guys. Meron ka ng 4GB of RAM with either 64GB or 128GB na variant, and kung bibili man kayo, make sure to buy the 128GB para mas malaki yung storage nyo and mas marami kayong mga photos na makukuha. As of now, yung presyo niya is 5,300 sa kanyang 128GB na variant and 4,500 naman pagdating sa kanyang 64GB. So, medyo maliit lang naman yung difference. That is why get the 128GB. Now, let's talk about the battery. So, etong phone to ay merong 5,000 mAh battery which can last up to 2 days kapag kayo ay mga casual user lang. Pero kapag kayo ay heavy user guys, 1 day is enough with the Samsung A06. Medyo makunat na rin talaga to guys dahil nga 720p na siya, tapos PLS LCD pa. Mas battery saving yon. Also, when it comes to the charging, eto talaga yung pinaka-paborito ko about this phone dahil nga ang bilis niyang ma-charge. Akalain mo yon sa presyong 5,000 pesos, meron ka ng 25 watts of fast charging. That is why kapag ginagamit nyo yung kanyang free na adapter dito which is 25 watts, aabot ka lamang po ng around 1 hour and 35 minutes from 0 to 100% dito kay Samsung A06, which is pretty fast na compared sa mga other phones at this price point. So, faster charging and matagal malobat, etong phone na to yung para sa inyo. Makikipag-kompetensya talaga to sa mga iba't ibang phone na merong 6,000 mAh battery pero merong 1080p na display. Baka talunin pa yun nito guys. Makunat talaga to, legit. And isa pa, dahil nga Samsung to, pang matagalan din talaga yung kanyang battery. That is why makunat to even in the long run. Yun, yung difference kapag Samsung. Now, let's talk about the camera. So, etong phone to guys ay meron ng 50MP main camera, 2MP depth, and 8MP selfie camera. Kung makikita nyo naman, okay na po yung kanyang result dito. Especially kapag meron kang enough lighting. Makukuha nyo naman yung tamang kulay, and okay na rin yung kanyang resolution since 50MP na po siya. Kapag mahilig kayo mag-picture-picture ng mga sunsets, o di ka naman mga outdoor shots, well definitely okay etong si Samsung A06. Ang hindi ko lang masyadong recommended dito is yung kanyang low light shots dahil nga medyo pangit talaga siya guys. Real talk lang. Also, kapag mga hindi natural lighting, katulad na lamang ng mga ilaw natin sa bahay, hindi po yan maganda dito kay Samsung A06. Okay lang talaga siya pag sun. Yun, makukuha mo talaga yung tamang kulay doon and mamamaximize mo talaga yung kanyang resolution. But in other situation, hindi siya masyadong maganda. Sakto lang. Decent na yung kanyang camera for its price. Sa kanyang selfie naman, medyo mababa na talaga yung kanyang quality since 8MP lang to. Pero pagdating sa kanyang kulay, sakto pa rin naman siya. Natural pa rin yung kanyang kulay. Medyo less lang talaga yung kanyang resolution. Overall, okay na ako dito sa kanyang picture quality. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video. Eto guys, ay makakakuha na ng 1080p at 60fps using the back camera and 1080p at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie. And nagustuhan
naman ko yung kanyang 60fps na option. Kaya naman tara, try natin. So this is a video quality using the Samsung A06 sa kanyang Full HD Plus o di ka naman 1080p at 60fps. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And ngayon, try natin yung kanyang selfie camera. Ito naman yung 1080p at 30fps using the selfie camera. Okay lang. Ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Overall guys, medyo mahirap i-judge yung video quality niya using the display of this phone dahil nga iba talaga to. I'm sure na kung ano yung nakikita ko dito ngayon is mag-iiba compared sa makapapakita ko sa inyo. Pero so far, yung kanyang resolution is there, pero yung kanyang color reproduction dito guys is hindi masyadong maganda. Pero based on here guys, okay na yung kanyang quality, okay na rin yung kanyang color reproduction, and para sa akin, napaka-smooth dahil nga 60fps na po siya. So yun yung difference kapag 30fps lang compared sa 60fps. Mas maganda talaga kapag merong 60fps na option guys. And for that, approve ako dito kay Samsung A06. Overall for the camera, meron pang mas better dito, of course. Pero it holds its ground. And so far, decent naman yung pinakitang camera nitong Samsung A06 para sa akin. Dahil nga guys, kung pangit to, syempre, sasabihin ko sa inyo yun. Pero so far, hindi naman. So, thank goodness. Di ako nalugi dito. Overall, i-recommend ko ba etong si Samsung A06? Well, definitely, it depends. Kapag gusto mo talaga yung Samsung and ayaw mong lumipat sa ibang brand, nasanay ka na sa environment, sa OS, and wala ka talagang balak lumipat, tapos medyo kapos ka sa budget, well, definitely, okay na to. Pang for the meantime, kapag nag-iipon ka pa sa mas mahal na Samsung, o di ka naman, pwede na rin to para sa mga kids or sa mga matatanda. Dahil nga, hindi naman nila kailangan yung napakabilis na refresh rate, hindi naman nila kailangan yung latest na processor. Ang kailangan lang nila is long-lasting smartphone and makukuha mo yan with the Samsung A06. Pero, kapag gusto mong mag-gift ng isang phone para sa isang gamer, para sa isang taong palaging gumagamit ng smartphone, well, definitely, hindi ko masyadong mararecommend etong si Samsung A06 guys. Dahil nga, unang-una, merong mas smooth dito. Meron ding 5G phone at this price point. Halos magkaparas ng price, which is etong ZTE A75 5G. Pwede na to. Napaka-smooth ito. 5G na rin to. Kaso nga lang, yung problema dito is hindi pa talaga siya subok na pang long run. Hindi ka to dito kay Samsung A06 na marami na naman magko-comment dyan na yung Samsung buhay pa rin after 5 years, after 6 years, mga ganon. So, ang matagalan talaga itong phone na to guys. Pero kung gusto mo yung maganda na ngayon pa lang, marami pang mga smartphone na i-unbox na mas better pa dito kay Samsung A06. Hindi ka naman meron akong na-unbox, diba? Panoorin nyo na lang. Mag-subscribe na lang kayo para makita nyo pa yung iba't ibang mga smartphone, especially at this price point. So, I guess that's pretty much it for this video. Kung meron mga kayong mga question, will definitely comment down below. So that's it. I'm JP and this is JD TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.